Good morning dyan. Good morning dyan. Good evening dito. Eto, may bago na naman si Banat Bay. So, i-debunk natin, no? Tingnan natin, i-debunk natin habang tayo nakikinig. Tingnan natin kung ano mga pinagsasabi naman nito. Let's go. Sa kanila. Wait. Hindi. Ay nako, gusto ko lang mag-react dito sa bagong pautot na naman ng Kamara na kung saan ay magkakaroon daw ng hearing tungkol po dito sa fake news at sa mga vlogger na alam mo na, kumukontra sa kanila. Hindi ko lang maintindihan talaga kung sadyang walang galang na po Sadya ho ba talagang mga tanga kayo? O baka naman talagang mga diktador na kayo? Bakit po kanyo nasabing tanga? Meron na po tayo sa batas niya, yung Republic 10951, na kung saan, pag isang tao nagpapakalat ng fake news, ay maaari mo siyang makulong. Di ba po? Bakit kung Wait. Ayaw, di ba? Klaro ulitin nga natin anong sinabi niya? 10951 nga ba? Ulitin nga natin. Pag isang tao nagpapakalat ng fake news, po kanyo nasabing tanga. Meron na po tayo sa batas niya, yung Republic 10951, na kung saan, pag isang... Boom! Huli ka. Gago! Guys, sobrang bobo. Okay, tingnan natin kung ano ang 10951 ha. Hindi po 'yon sapagkat ang batas po ay ang anti-cybercrime ay RA 10175 pag hindi ako nagkakamali. Yun ang anti-cybercrime law. Yung sinasabi niya, guys, ay hindi po 'yun anti-cybercrime law. Yun po ay isang batas na nag-aamyenda. Okay? Amending those penalties na obsolete na o hindi naman obsolete kundi outdated. Yun ang correct terms. Outdated. 10951? Sige nga, check natin. Ito po, basahin natin ang 10951. Republic Act 10951 which was amended August 29, 2017. Ito po yan An act adjusting the amount or the value of property and damage on which penalty is based and the fines imposed under the revised penal code. Amending for the purpose Act number 3815 otherwise known as the revised penal code as amended. Okay, wag na po natin basahin. Ang pagkahaba-habang yan. Ang makikita nyo lang pong laman yan, puro pag-amyenda o pag-a-update dun sa mga penalties. Okay? Dun sa mga batas o dun sa mga mga penalties, no? In-update, no? Dahil outdated na nga, I think 1937 pa yung huli. No? So, in-update ito noong August 2017. Sige, tingnan pa natin ito para mas maintindihan natin, yung sinasabi niya, ito. What is Republic Act number 10951 and how does it amend of the revised penal code? Republic Act number 10951 is a significant piece of legislation the Philippines enacted in hindi pala amended kundi enacted in 2017. To amend certain to amend certain provisions of the revised penal code that have become outdated. So yan po, pag-update po nung mga batas na para siya maging synchronized sa revised penal code, in-update yung mga penalties na outdated na, okay? The RPC or the revised penal code originally enacted 1930. In 1930, prescribed penalties for various offenses but many of these penalties were no longer appropriate, okay? Due to changes in the value of money and social conditions over the decades. RA 10951 addresses these concerns by adjusting the fines and penalties to better reflect contemporary standards. So, klaro po yun, So, hindi po yan anti-cyber libel, anti-cybercrime Prevention Act of 2012. Iba po yan. So, ang layo. Tapos, ang bobo pa ngayon ay yung mga lawmakers natin, mga congressman. Ang katotohanan, guys, ito si Banat Bay mukhang takot na. Ninenervyos na. Sapagkat talagang isa siya sa ipapatawag, sigurado ako, sa Congress sapagkat siya talaga ay fake news peddler. Katulad na lang nito, di ba? Fake news. Isipin mo, yung 10951 daw, yun daw ay batas na magpapakulong sa mga may kaso sa mga anti-cybercrime or mga life. Ayaw, di ba? Ang bobo mo ba Gago! Sige,
Pakinggan pa nga natin nagpapakalat ng fake news, maaari mo siyang makulong. Tama. Di ba po? Bakit kung may nakita kayong mga nagpapakalat ng fake news, hindi nyo na lang idemanda? Bakit kailangan nyo pang ipatawag, i-hearing? Ako, Pabor ako sa pagtawag lalo. Bakit? Para mahubadan kayong mga fake news peddlers. Para mahubaran kayo at makita yung yabang ninyo. Lalo ka na, ikaw, banateros? Tingnan natin ang pagiging banateros ninyo sa Congress. Banat Bay, yan ang pagkakaiba mo kay Maharlika. Kasi Maharlika nasa US, ikaw nasa Pilipinas at kung saan ka na papunta-punta. Pero tandaan mo, wala kang visa o kahit ano na pwede kang pumunta sa ibang bansa, kundi doon lang sa mga country na wala tayong visa. Ang problema mo, mag-e-expire yan dahil tourist ka lang, di ba? So, wala kang lusot. So, ano lang, lakasan mo lang ang loob mo. Sige. alam ko lang isang dahilan kung bakit gusto nyo gawin ito. Para mabilis ang proseso na makulong ka agad. Doon tumama si Banat Bay. Palakpak. Putang ina. Isipin mo yun, may talino rin palang hinayupak. Gago! Tumama ka din, Bay. Tumama ka rin. Tama yung para may pakulong agad kayo. Kasi, pag kinontra kayo, Ay, teka nga pala, huwag kang mag-alala. Banat Bay, hindi ka nag-iisa. Kasama mo yung mga banateros. Kasama mo itong maraming mga nasa FB. Kasama mo itong mga nasa TikTok, no? Marami kayo, kaya hindi ka nag-iisa. Huwag kang mag-alala. pinakukulong nyo na kagad. O kaya pag hindi nyo nagustuhan yung sagot, pinakukulong nyo na kagad without due process. No. Nag-due process na po tayo. Gago! Ayaw, di ba? Biglang banat ng due process eh. Hindi mo nga alam yung pinagsasabi mo. 10951? What the heck? Katingin ko yan ang gusto ninyong gawin. Pag kumukontra sa inyo, i-contempt ninyo. Tama. Alam Dapat nyo, lang. dahil sa ginagawa nyo yan, lalo tuloy nagigising ang bawat Pilipino. Bawat Pilipino. Eh di wow. Mr. President, gutom na kami. Guys, sa tuwing naririnig ko yung mga naratibo nito, mga didilis na ito ng bawat Pilipino, paggamit na sambayan ng Pilipino, ang putang ina nyo, ilan na lang ba kayo? 15%? Eh yung mag-rally nga kayo sa EDSA, hindi pa kayo maka 150, 150 lang kayo, tapos nag-away-away pa kayo. Tapos ngayon, sambayan ng Pilipino. Liwasang Bonifacio nyo nga, 200. Diba? Tapos yung Cebu nyo, 150. Tapos nangangarap pa kayo ng, yung mga nasa Cebu, nangangarap pa ng rally-rally sa SRP. Gago! Tangina nyo. Ang bobo lang ang puto. Ginamit na naman ng sambayan ng Pilipino. Ilang porsyento na ba kayo? What the heck? Na kayo ay mga diktador. Na Anak. kayo ay sinusubukan ninyong i-control ang buong Pilipinas. Uwe, hindi nga banat ba? Nervous na bro. Mahiya naman po kayo dahil yan po ang pinaglaban ng ating mga bayani. Banat ba? Pwede ba? Tigilan mo yung kagagamit mo ng mga bayani. Ikaw ang mahiya sa mukha mo. Isa kang bayaran. Diba? Sayang ang nunal. Tayo si Banat ba? Sila pang sinabihan mo mahiya, ikaw hindi ka nahiya sa sarili mo. Di ba? Kakadaan lamang po ng Rizal Day. Yan po ang isa sa pinaglaban ng ating bayani, ang kalayaan ng pamamahayag. Okay. Tapos, So? yan ang inyong kukontrahin ngayon. So, alam mo, ang pinaglaban ng mga bayani ay yung mga kalaban ng bayan, which is ang kalaban ng bayan ay kayo, ikaw, SMNI, mga sumusuporta sa mga Duterte na gustong pabagsakin ang gobyerno. Imbis na tulungan ang gobyerno para paunlarin, ganyan ginagawa nyo. Manira, para sa ganon, pabagsakin ang turismo ng bansa. Tanggalin ang kumpiyansa ng mga investors, di ba? Huwag pumasok ang mga mamumuhunan. At tuwang-tuwa kayo kapag tinitira ng China ang ating mga Coast Guard, maging ang ating mga mangingisda, di ba? Tuwang-tuwa kayo. So ngayon, ang tanong, sino ang kalaban ng bansa? Eh, di ba? Walang iba kundi kayo. Mga gago. Kung sabi niyo fake news, i-demanda ninyo. May Easy ka lang. Ha? Na. Ayaw, di ba? Ninervyos na. Ninervyos na si Banat ba? Anong batas dyan? Anong batas? 951? 10-951. Guys, bakit kaya bubobo ng mga didilis vlogger, no? Ito, 10951. Yung si Aussie, yung nasa Australian construction worker eh. Ang banat naman eh, ang reference, galing sa, sa question and answer, tapos galing sa,
Galing sa ano ng Google, overview. Ang ina mga ito. Alam Tapos yung isa, build. Ang ina, bububong putik. Ang ina nyo, banat ba? Buti natutuwa pa sa inyo mga amo nyo. Pagka bububo ninyo, buti malamang aangal na yung mga yun. Sabihin, putang ina mga pinagkukuha namin itong mga vlogger, puro bobo, puro bopol. No, siguro nagsisisi na yung mga yun. Kaya siguro nag-aaway-aaway na ito sila. Maui, sila Joey ba yun? Di ba? Away-away sila sa Facebook. Para puro fake news. Tapos puro katangahan. Magpe-fake news na rin lang, hindi pagalingan. Parang ito. ko na. Tinatakot nyo. Naks na ngayon, tinatakot na. So sila na ang victim. Sila na ang api. No? Sila na ang kawawa. At siyempre, ang kontrabida ay ang administrasyon. No? Yung nananahimik na si PBM, wala nga kayo pinapansin. Ngayon, kayo na ang kawawa, kayo na ang api. Di wow. Para hindi ilabas ang baho ninyo dahil malapit na ang eleksyon. Baho. So Ay, yun, nako. guys. Tangilan to si Banat Bay. Ang lakas ng tama, no? So, ito lang, yun lang. Guys, natatawa lang ako. So, Banat Bay, manatili ka lang bobo, ha? Si Boy 10951. Matili kang bobo at may sayan sa pagka may sayan. Ang bobo katulad mo ay lagi. Ay, bye. Banat Bay.